Agent ni LeBron James na si Rich Paul ay namangha sa kung paano raw nakuha ni Shams Charania ang isang impormasyon na nagpapadala ng mga voicemail ang mga NBA team para kay LeBron James. Namangha itong si Rich Paul mga idol dahil hindi po siya nagbigay ng information patungkol dyan kay Shams. Kaya nung nalaman niya na ito inilabas mismo ni Shams, nagulat siya dahil paano ba raw talaga nakukuha ni Shams ang mga gantong impormasyon? Sa pagsisimula ni Shams bilang isang NBA insider sa edad na 17 years old mga idol, marami na po siyang mga telephone number sa iba't ibang mga kupunan. Syempre, yung kanya mga kapwa NBA insider din. Meron siyang mga kaibigan na mga executive na nagbibigay din po ng mga impormasyon dyan. Hindi po sila binabayaran ni Shams, kumbaga palitan lang ng mga impormasyon. Minsan si Shams ang humihingi ng pabor sa kanila. Minsan yung kanyang mga kaibigan din naman ang humihingi ng pabor sa kanya. So palitan lang po talaga mga idol. Ayon din naman sa report ay nasa 600 to 800 texts ang ginagawa nitong si Shams kada araw dahil sa kanyang trabaho mga idol bilang isang NBA insider. At kung paano ba niya nalaman yung patungkol sa mga voice memo na ipinapadala ng mga kupunan para kay LeBron James? Well, nanggaling po yun sa isang NBA executive na nagpadala din ng tip o info kay Shams. Sa ngayon, wala pang mga announcement. Yan po ang pinakabagong update mga idol. Pero ayon mismo kay Brian Windhorst at kay Richard Jefferson, so far mayroon na raw napili si LeBron. Pero hindi nila ilalabas. Syempre dahil si LeBron lang ang pwedeng sumabi nun. Sa tingin nyo mga idol, saan kayang kupunan mapupunta si LeBron James? I-comment lang. Mga OKC fans, dismayado naman sa naipapakitang performance ngayon ng kanilang 12 overall pick na si AD Mara. Sa taas na 7'3" mga idol ay hindi po ganoon kapisikal kung maglaro itong si AD Mara. Ang video ito ay nagpapakita na hinayaan lamang niya na maka-score ang gwardyang ito na napaka-basic naman para sa kanya na i-block ito mga idol, pero wala siyang attempt. Minsan ay na-out-rebounded pa siya ng kapwa big man niya na mas maliit sa kanya. At malaking red flag din po ang kanyang turnovers sa mga laban sa Summer League. Mataas kasi mga idol ang ekspektasyon kay AD Mara. Kinuha siya ng OKC Thunder, 12 overall pick pa siya at mataas. Kaya dyan pa lang ay mataas na talaga yung gustong makita ng mga tao sa kanya mga idol. Pero so far hindi po ito yung kanilang nakikita. Ngayon pa man ay Summer League pa lang to mga idol at baguhan pa lamang itong si AD Mara. Posibleng nag-a-adjust pa, posibleng nakikiramdam pa. Pero sa kabilang banda, ang mga ganitong nakikita ng mga OKC fans ay posibleng maging red flag din sa kung ano ang kanilang makikita pa para kay AD Mara kung magsisimula na ang regular season. Kinuha siya ng OKC Thunder bilang Wembanyama stopper. Pero parang hindi pa ito yung kanilang nakikita sa ngayon.